Hello! May gusto lang akong share. Hindi ko alam kung maririnig nyo clearly yung boses ko, pero maglalagay na lang din ako ng captions. May tumutugtog kasing speaker sa harapan ko ngayon. Pero I just want to share this story na palabas ako from our subdivision, tapos kinausap ko yung security guard namin. Tinanong ko, sabi ko, "Sir, meron po ba kayong insurance benefits sa employer nyo, from your employer?" Sabi niya, wala daw. Tapos tinanong ko rin, sabi, pero meron po kayong ibang benefits, SSS, PhilHealth, ganyan. Sabi niya, meron silang SSS, pero PhilHealth, hindi siya sigurado. Bakit ko raw tinatanong? Ilalakad ko raw ba? So sabi ko, opo sana, ilalakad ko sana para meron kayong insurance. So somehow may idea siya kung ano yung insurance. Kasi ang sinabi niya next, sabi niya, kaya lang sir, matanda na po ako. Sabi ko, ay, bakit po? Ilang taon na ba kayo? Nasa late 50s na siya. Malapit na siya mag-senior. And feeling niya, hindi na siya eligible para kumuha ng policy. Sabi ko, ay, hindi po. Wag po kayo mag-alala. Pasok pa yan. So, gusto ko lang tong i-share to make you aware. Salamat kung nakikinig ka pa hanggang ngayon. I want you to be aware that there are occupations na hindi pwede i-insure because of the inherent risk ng occupation na meron sila, such as security guards, mga traffic people, hindi ko alam tawag, basta yung mga tumatayo sa gitna ng kalsada, and any other occupation na in line dun sa ganong field. Basta nasa labas sila lagi, mataas yung risk na maaksidente sila or something like that. And there are people like si Manong Guard na matanda na siya, wala pa siyang insurance. And we all know na security guards don't make that much money. And yung ibang security guards, sila yung inaasahan ng pamilya nila. Iniisip ko, down the line, pag tumigil na sila mag-work dahil matanda na sila, or worse, may nangyari na nagkasakit sila or something, saan ko kunin ng pamilya yung pambayad ng bills? Ano yung gagamitin ng family na pang sustain sa araw-araw nila kung yung breadwinner nila tapos na magtrabaho, tapos hindi naman ganun kalaki yung napundar. So kung kaya mo akong tulungan, kung meron kang mga kilala na nahihirapan silang kumuha ng insurance because of medical reasons, of occupational reasons, sabihin mo sa akin, tulungan mo ako, tutulungan din natin sila na makapaghanda for themselves and even for their family, especially kung may mga bata pa silang anak at hindi pa magtatrabaho anytime soon. Kahit maliit na insurance product, kahit micro insurance pa yan, it is a big help, especially for those people na alam mo yon, hindi ganong kalaki yung kinikita at hindi ganong kalaki yung napundar nila for their family. Insurance can actually lift up a family from poverty and create generational wealth. Basta magamit nila ng maayos yung pera na maiiwan sa kanila. So yun lang, na-share ko lang siya kasi matagal na siyang nasa heart ko na tumulong sa mga businesses, sa mga kumpanya na merong mga employees na alam mo yon, hindi ganong kalaki yung kinikita nila, so that they can secure yung future ng family nila kahit na mawala sila dun sa picture. So yun lang, kung nandito ka pa din, maraming salamat, and I hope may naisip ka na tao or family na pwede nating matulungan with the insight na sinabi ko ngayon. Bye!